ninyo sabi sa bangketa ang mga paninda nyo yan! Palibas mga mangmang kayo! Mga pulubi kayo! Wala kayong alam sa batas na dapat sana hindi kayo nagtitinda dito sa kalye! Kapitan, Ano? wag naman po. Masisira ang mga paninda naming gulay. Lumaya sabi kayo! Kung hindi, sisirain ko talaga ang mga yan! Kung gusto ninyo magtinda, doon kayo sa malayo! Ayoko makakakita ng mga pulubing pakalat-kalat dito sa aking baryo! Lumayas kayo! Layas! Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Sa isang liblib na baryo na napaliligiran ng makapal na punong kahoy at madilim na palayan, may isang taong kinatatakutan ng lahat. Hindi dahil siya ay multo o halimaw, kundi dahil siya ay may kapangyarihan sa lugar. Si Kapitan Tiago. Isang matandang lalaki na may matalas na tingin at malamig na puso. Sa baryong iyon, wala ni isa man ang naglalakas ng loob na sumuway sa kanya. Ngunit higit sa lahat, may isang uri ng tao na kinamumuhuyan niya, ang mga pulubi. Matagal nang kilala sa baryo sa Kapitan Tiago bilang isang matapobre at walang taba sa mahihirap. Ngunit walang nakaalam kung bakit gano'n na lamang kalalim ang galit niya sa mga pulubi. Isang umaga, naglalakad si Kapitan Tiago sa gitna ng plaza habang sinusundan ng kanyang 2 tauhan. Sa gilid ng kalsada, may isang matandang pulubi na nakaupo at nanginginig na sa lamig. Kapitan, kahit konting barya lamang po. Mahinang sabi ng matanda. Huminto si Tiago. Tumingin siya sa matanda na parabang may nakita siyang karumal-dumal. Walang lugar ang mga katulad mo dito! Sigaw niya. Sinipa niya ang lata ng pulubi. Kumalat sa lupa ang ilang baryang laman nito. Nagulat ang mga tao sa paligid. Huwag na huwag kayong magpapapasok na mga pulubi sa baryo ko! Galit na galit ako sa kanila! Mabilis na tumakbo palayo ang matanda habang nanginginig. Tahimik lamang ang mga tao. Sanay na sila. Ganun talaga si Kapitan Tiago. Ngunit sa baryong iyon, may isang dalagang madalas maging biktima ng kanyang kalupitan. Sa dulo ng baryo, may maliit na kubo na halos gumuho na sa kalumaan. Doon nakatira si Lydia. 18 taong gulang lamang siya. Maganda, ngunit payat at maputla dahil sa hirap ng buhay. Kasama niya sa kubo ang kanyang lolo, isang matandang lalaki na tahimik at palaging nasa loob lamang ng bahay. Si Lydia ang nagtatrabaho para sa kanila at kadalasan kay Kapitan Tiago nagtatrabaho siya. Ang bagal mo! Sigaw ni Tiago. Bitbit ni Lydia ang 2 mabigat na balde ng tubig habang hinihingal. Pasensya na po, Kapitan. Pasensya! Yan lang bang sasabihin mo? Bigla niyang itinulak ang babae. Natapon ang tubig sa lupa. Napaatras naman si Lydia. Ulitin mo! Ulitin mo!
Sigaw ni Tiago. Tumango si Lydia kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na mabilang ang mga pagkakataong pinahiya at pinahirapan ni Kapitan Tiago si Lydia, ngunit hindi kailanman lumaban ang dalaga. Sa gabing yun, pagod na umuwi si Lydia sa kanilang kubo. Nakahiga sa kama ang kanyang lolo. Lo? Mahina niyang tawag. Lumapit siya at inilapag ng konti ang pagkain na nakuha niya sa trabaho. Napansin ng matanda ang sugat sa kanyang braso. Sinong gumawa niyan? Mahina ngunit malamig ang boses ng matanda. Napangiti si Lydia kahit na masakit. Wala po, Lo. Nadapa lang po ako. Tahimik ang matanda, ngunit ang kanyang mga matay tila nagdilim. Hindi alam ni Lydia na ang kanyang lolo ay may itinatagong lihim. Isang lihim na matagal nang nakabaon sa dilim. Kinagabihan, tahimik na ang baryo. Tahol na lamang ng mga aso ang maririnig sa malayo. Biglang, may isang lalaking pulubi ang pumasok sa baryo. Gutom at pagod. Naghahanap siya ng matutulugan. Ngunit bago pa siya makalayo, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa mga puno. Parang pakpak, malakas, mabigat. Napatingala ang pulubi. Ngunit wala naman siyang makita. Hanggang sa biglang may bumagsak sa likod niya. Isang aninong gumagalaw sa dilim. Isang nilalang na may mahabang kuko at pulang mga mata. Ano gano'n ka? Hindi niya na natapos ang tanong. Sinalakay na siya nito. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Pagkatapos, tahimik na ang lahat. Kinabukasan, may natagpo ang bangkay sa gilid ng baryo. Nagtitipon ang mga tao sa paligid ng bangkay. Halos hindi makilala ang mukha ng pulubi. Parang may kumain sa laman nito. Hayop bang gumawa nito? Tanong ng isang lalaki. Parang hindi. Sagot ng isa. Biglang dumating si Kapitan Tiago. Tiningnan niya ang bangkay. Nang makita niyang pulubi ito, tumawa siya. Isang salot na naman ang nawala. Nagkatinginan ang mga tao. Nangilabot sila sa sinabi ng kapitan. Ngunit may isang tao sa baryo na tahimik lamang na nakatingin sa bangkay. Si Lydia. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya'y may mali. Sa likod niya, may isang matandang lalaking nakatayo. Tahimik, ngunit nakangiti. Isang ngiti na hindi pangkaraniwan. Isang ngiti na para bang may alam siya na hindi alam ng iba. At sa mga sandaling yun, may isang lihim na nagsisimulang gumising sa baryong yun. Isang lihim na matagal nang naghihintay sa dilim. At kapag ito'y tuluyang nagising, wala nang makatatakas pa. Lalo na si Kapitan Tiago. Ang baryo ay unti-unting nabalot ng takot matapos matagpuan ang bangkay ng isang pulubi sa gilid ng kagubatan. Ngunit para kay Kapitan Tiago, wala na itong halaga. Para sa kanya, isa lamang itong maruming nilalang na nawawala sa mundo. Ngunit may mga mata sa dilim na tahimik na nagmamasid. Kinabukasan ng umaga, muling nagtipon ang mga tao sa plaza. Ang balita tungkol sa bangkay ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Parang kinain ng laman. Bulong ng isang babae. Hindi kaya aswang? Sagot naman ng isa. Biglang tumahimik ang lahat nang dumating si Kapitan Tiago. Suot ang kanyang barong
at may hawak na baston. Naglakad siya papunta sa gitna ng mga tao. Mga walang kwentang chismis. Sabi niya, Nabatay lamang ang pulubi. Yun lang. Pero kapitan, parang may kumain sa... hindi pa natatapos ang lalaki nang hampasin na siya ni Tiago ng baston sa balikat. Ano? Ibig mong sabihin may aswang sa bari ko? Napaatras ang lalaki sa takot. Tumahimik ang lahat. Magtrabaho kayo kesa mag-imbento kayo ng kwento. Galit na utos ni Tiago. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao, ngunit hindi nawala ang kaba sa kanilang dibdib. Sa kabila ng takot sa baryo, may isang dalagang patuloy na nagdurusa sa kamay ng kapitan. Sa likod ng malaking bahay ni Kapitan Tiago, abala si Lydia sa paglalaba. Malalim ang mga sugat sa kanyang mga kamay dahil sa matapang na sabon at malamig na tubig. Bitbit niya ang isang malaking batya at basang damit. Hinihingal na siya nang biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Kapitan Tiago. Hindi pa ba tapos yan? Tanong ni Kapitan Tiago. Malapit na po, Kapitan. Sagot ni Lydia habang yumuyuko. Lumapit si Tiago at sinuri ang mga damit. Bigla siyang napanghiwi. Madumi pa. Hinablot niya ang damit at itinapon sa putik. Napahawak si Lydia sa dibdib. Ulitin mo. Kapitan, maghapon ko na pong nilalaban yung mga... Ulitin mo sabi. Ulitin mo. Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang muka. Napatumba si Lydia sa lupa. Sasagot ka pa, ha? Ha? Namula ang pisngi ng dalaga, ngunit pinilit niyang tumayo. Pasensya na po, Kapitan. Tahimik siyang lumuhod at muling hinugasan ang mga damit. Hindi alam ni Kapitan Tiago na sa bawat patak ng luha ni Lydia, may isang nilalang na unti-unting nagigising sa dilim. Pagsapit ng gabi, pagod na umuwi si Lydia sa kanilang kubo. Mahina niyang itinulak ang pinto. Lo, nandito na po ako. Nakita niya ang kanyang lolo na nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin lamang ito sa dilim. Lo, kumain na po kayo? Lumapit siya at inilapag ang maliit na supot ng pagkain. Napansin ng matanda ang pasa sa kanyang pisngi. Si Kapitan Tiago na naman ba? Ha, Apo? Tanong niya. At nagulat naman si Lydia. Hindi po. Nadulas lang po ako. Ngunit hindi naniwala ang matanda. Tahimik siyang tumayo at may kakaibang galit sa kanyang mga mata. Hindi mo dapat hinahayaan ang mga taong yun nasaktan ka. Mababa niyang sabi. Napangiti na lamang si Lydia. Okay lang po ako, Lo. Ngunit nakakuyom ang kanyang kamao sa kanyang likod. Sa labas ng kubo, nagsisimulang umihip ang malamig na hangin. Ang gabi ay tila ba may nararamdamang kakaibang presensya. Sa kabilang bahagi naman ng baryo, naglalakad pa uwi ang dalawang lasing na lalaki. Napansin nila ang isang matandang pulubi na nakahiga sa ilalim ng puno. Hoy, matanda! Sigaw ng isa habang tumatawa. Hindi gumagalaw ang pulubi. Patay na ba yan? Sabi ng isa. Nang maya-maya'y biglang kumaluskus ang mga dahon sa itaas. Napatingala ang dalawang lalaki. May ibon! Ang laki naman ng pakpak niya! Malakas na tunog ng pakpak ang umalingaw-ngaw sa hangin. Biglang may bumagsak mula sa puno. Isang itim na anino. Mahaba ang kuko
at tila matutulis ang ngipin. Ano yun? Sigaw ng isa, ngunit huli na ang lahat. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Kinabukasan, muling nagising ang baryo sa isang nakatatakot na balita. May 2 bangkay na natagpuan sa gilid ng kagubatan. Halos wala lang laman ang kanilang mga katawan. Diyos ko! Kagagawa ng aswang ito! Bulong ni Ana ang tindera ng gulay. Nagkagulo ang mga tao sa plaza. May mga batang umiiyak at may mga matandang nagdarasal. Ngunit si Kapitan Tiago nakatayo lamang sa gitna ng lahat. Tinitingnan niya ang mga bangkay. At ano ngayon? Malamig niyang sabi. Nagulat naman ang mga tao. Kapitan, baka totoo ngang may aswang. Tumahimik nga kayo! Nagulat ang lahat sa lakas ng kanyang boses. Kung may aswang man dito, hahabulin ko at papatayin! Natahimik ang baryo. Ngunit sa likod ng mga puno sa gilid ng plaza, meron na namang isang matanda na nakamasid. Ang kanyang mga matay kumikislap sa dilim. Ang kanyang labi ay may bahagyang ngiti. Sino kaya ang matandang ito? Habang ang baryo ay nababalot ng takot, patuloy namang lumalala ang kalupitan ni Kapitan Tiago kay Lydia. Kinabukasan, muli siyang pinapunta ni Tiago sa kanyang bahay. Maglinis ka sa likod! Utos niya. Punong-puno ng basura ang lugar. May mga sirang bote at mababahong tubig. Tahimik na naglilinis si Lydia. Ngunit habang nagwawalis siya, napansin ni Tiago ang isang maliit na florera na nabasag. Ano ito? Malamig niyang tanong. Napalingon si Lydia. Kapitan, hindi ko po alam. Bigla siyang hinablot ni Tiago sa buhok. Napasinghap ang dalaga. Sinira mo ang mga gamit ko! Po! Ha? Ibinagsak niya si Lydia sa lupa. Nagasgas ang tuhod nito sa bato. Lumayas ka sa harapan ka! Sigaw ni Tiago. Gumapang si Lydia palayo habang umiiyak. Hindi lamang siya tinulungan ng mga tao sa paligid dahil sila'y takot kay Kapitan Tiago. Ngunit may isang tao na nakakakita ng lahat. Pala sa isipan kung sino ang taong ito na hindi niya na ito kayang tiisin. Sa malayo, nakatayo ang matandang lalaki, ang lolo ni Lydia. Tahimik siyang nakatingin habang nakahawak sa isang lumang baston. Unti-unti siyang lumingon sa kagubatan. Ang kanyang mga matay nagdilim at sa gabing yun, isang nilalang ang muling lilipad sa langit ng baryo. Isang nilalang na matagal lang nagtatago sa anyo ng tao. Isang nilalang na handang gawin ang lahat para protektahan si Lydia. At pag dumating na ang tamang oras, may isang taong siguradong magbabayad ng utang. 3 bangkay na ang natagpuan sa baryo sa loob lamang ng 2 gabi. Ang mga tao'y nabalot muli ng takot, ngunit ang kanilang kapitan nananatiling matigas ang ulo. Para kay Kapitan Tiago, walang aswang dahil para sa kanya, siya lamang ang batas sa kanilang baryo. Kinabukasan, tila wala nang gustong lumabas ng bahay. Tahimik ang baryo. Ang dating masiglang plaza ay halos wala ng tao. Ang mga tindahan ay sarado na. Maging ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa labas. Ngunit si Kapitan Tiago, tila ba walang pakialam. Nakaupo siya sa kanyang malaking upuan sa balkonahe ng kanyang bahay habang umiinom ng kape. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan. Kapitan! Kapitan! Nag-aalala po ang mga tao. Hindi man lamang tumingin si Kapitan Tiago.
Dahil sa mga walang kwentang-kwento ng aswang. Kapitan, 3 na po ang namatay. Humigop siya ng kape bago sumagot. 3 pulubi. Napatingin siya sa tauhan niya. Kung mawawala ang lahat ng pulubi sa baryong ito, mas mabuti. Tumahimik ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi lahat ng namatay ay pulubi. Sa kabilang bahagi ng baryo, may isang pamilyang nagluluksa. Ang isa sa mga lalaking napatay ay isang magsasaka. Hindi siya pulubi. Bakit siya pinatay? Nagkatinginan ang mga tao. Unti-unti silang natakot. Kung may aswang nga, hindi nito pinipili ang biktima. Sa gitna ng takot ng baryo, patuloy na nagdurusa ang isang dalagang walang kalaban-labang si Lydia. Napakamartir naman ng babae na ito. Hindi talaga siya lumalaban. Sa bakura ng bahay ni Kapitan Tiago, muli na namang pinagtrabaho si Lydia. Bitbit niya ang isang sako ng palay na halos hindi niya mabuhat. Bilis! Bilis! Sigaw ni Tiago mula sa balkonahe habang si Lydia naman ay hinihingal na binubuhat ang sako. Kapitan! Mabigat po! Hindi mo kaya! Pwes! Kayanin mo! Kung hindi, mas masasaktan ka sa akin! Bilis! Pinilit ng dalaga na buhatin ang sako, ngunit sa gitna ng paglalakad, nadula siya. Napahiga siya sa lupa. Kumalat ang palay sa putik. Sandaling tumahimik ang paligid. Pagkatapos ay narinig ang galit na boses ni Tiago. Baba! Baba ka talaga! Palibasa pulubi ka! Walang laman yung utak mo! Lumapit siya kay Lydia. Bago pa makapagsalita ang dalaga, sinipa na siya ni Tiago sa tagiliran. Napasinghap si Lydia sa sakit. Sinira mo ang mga pagkain ka! Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya! Ha? Hindi sinasadya! Umiiyak siya, ngunit hindi yun napansin ni Tiago. Lilisin mo yan, ha? Isa-isahin mo ang mga palay. Ayaw kong wawalisin mo. Isa-isa, ha? At bibilangin mo! Ha? Kung ilan ang nalaglag at nasayang! Jenny! Nanginginig na tumayo si Lydia. Tahimik siyang lumuhod sa lupa. Nagsimulang pulutin ang mga butil ng palay sa putik. Sa malayo, meron na namang isang paris ng mata ang nakamasid. Sa likod ng mga puno, nakatayo ang isang nilalang. Tahimik niyang pinanunood ang pangyayari. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang baston. Ang kanyang mga matay punong-puno ng galit. Ngunit hindi siya lumapit. Hindi pa sa mga oras na iyon. Pagsapit ng gabi, pagod na umuwi si Lydia. Halos hindi na siya makalakad. Nang makita siya ng kanyang lolo, agad itong tumayo. Ano na naman ang ginawa niya sa'yo? Hindi agad sumagot si Lydia. Ngumiti lamang siya. Okay lang po ako, Lo. Ngunit nakita na matanda ang sugat sa kanyang tagiliran. Tahimik siyang lumapit at hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi mo kailangan bumalik doon. Nagulat si Lydia. Pero, Lo, doon lang po tayo kumukuha ng pagkain. Tahimik lamang ang matanda. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana. Sa madilim na kagubatan. May mga tao sa mundong ito na hindi marunong umintindi. Mababa niyang sabi. Pero darating ang araw na matututunan din nila. Hindi naintindihan ni Lydia ang ibig sabihin ng kanyang lolo. Ngunit may kakaiba sa tono ng kanyang lolo.
para bang may itinatagong galit. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, may isang matandang alaala ang unti-unting bumabalik sa isipan ni Kapitan Tiago. Sa loob ng kanyang malaking bahay, nag-iisa si Kapitan Tiago. Nakaupo siya sa kanyang lumang upuan habang umiinom ng alak. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi tahimik ang kanyang isip. May isang alaala na matagal niyang pilit na kinalilimutan. Isang gabi, umuulan ng malakas at isang hiyaw na umiiyak na sanggol ang kanyang narinig. Napakuyom ang kanyang kamay. Hindi ko yun kasalanan. Bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit kahit gaano niya piliting kalimutan, bumabalik at bumabalik pa rin sa alaala. Isang maliit na batang babae at isang pulubing tumatakbo sa dilim. Gusto nang iwaglit ni Kapitan Tiago ang madilim na alaalang yun sa kanyang isipan, subalit patuloy pa rin yung nanunumbalik sa kanyang utak. Samantala, sa parehong gabi, muling lumipad ang isang anino sa kalangitan. Malakas ang pakpak. Mahahaba ang kuko. Ang nilalang ay dumapo sa isang malaking puno sa gilid ng baryo. Sa ibaba nito, may isang lalaking naglalakad na mag-isa. Isa sa mga tauhan ni Kapitan Tiago. Bigla siyang napahinto. Para bang may narinig siyang tunog. May tao ba dyan? Tahimik ang kagubatan. Ngunit sa itaas ng puno, may dalawang pulang mata ang nakatitig sa kanya. Hindi niya yun napansin hanggang sa isang malaking anino ang bumagsak mula sa itaas. Hindi niya na natapos ang sigaw. Isang matinis na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa gabi. Pagkatapos, muling bumalik ang katahimikan. Kinabukasan, isang bagong bangkay na naman ang natagpuan. Ngunit sa pagkakataon na iyon, hindi na ito pulubi. Nagtipon muli sa plaza ang mga tao. Ang bangkay ay nakahandusay sa lupa. Halos wala ng laman ang katawan. Nang makita ito ni Kapitan Tiago, napakunot ang kanyang noo. Kilala ko ito ha. Sabi niya, isa ito sa kanyang mga tauhan. Nagkatinginan ang mga tao. Kapitan, kung may aswang nga. Sabi ni Ana. Hindi niya na natapos ang sinasabi dahil biglang nagdilim ang mukha ni Tiago. Kung may aswang dito. Mahina ngunit puno ng galit niyang nasabi. Mahahanap ko siya. Dahil alam ng kapitan sa likod ng mga tao, may isang lalaki na tahimik na nakamasid. At sa kanyang mga mata, may apoy ng paghihiganti. Lumala ang takot sa baryo. Isa-isa na namang namamatay ang mga tao sa misteryo ng pag-atake sa gabi. Ngunit habang iba'y natatakot sa aswang, may isa namang dalagang patuloy na nagdurusa sa kamay ng isang taong mas malupit pa sa halimaw. Kinabukasan, muling nagtipon ang mga tao. Ang bangkay ng tauhan ni Kapitan Tiago ay nakabalot sa puting tela. Ang mukha ng mga tao ay puno ng pangamba. Hindi na to normal. Hindi lang pulubi ang pinapatay. Ay, tama siya! Dagdag pa ng isang babae. Kahit sino na, pinapatay na ng aswang. Tahimik uli ang paligid. Hanggang sa dumating si Kapitan Tiago.
Agad na nagbigay ng daan ang mga tao. Lumapit uli siya sa bangkay. Tinanggal ang tela. Nang makita ang halos walang laman na katawan, bahagya siyang napakunot. Ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Tigilan niyo na ang mga kalokohan na ito. Malamig niyang sabi. Hayop ang gumawa nito. Kapitan, parang hindi hayop ang gumawa niyan. Biglang tumingin si Tiago sa kanya. Ang titig niya ay parang kutsilyo sa talim. Kung may aswang mang dito, ha? Dahan-dahan niyang sabi. Mahahanap ko siya. At kapag nangyari yun, papatayin ko siya. Tahimik ang mga tao. Ngunit sa loob ng kanilang dibdib ay may kaba na hindi maalis. Samantala, sa likod ng malaking bahay ng kapitan, muli na namang pinapasahan ang bigat ng kanyang galit ng isang dalaga, si Lydia. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nagpuputol ng kahoy si Lydia. Ang palakol ay halos kasing bigat ng kanyang braso. Pawis na pawis siya. Nanginginig na rin ang kanyang mga kamay. Biglang may tumawa sa likod niya. Si Kapitan Tiago. Ha! 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 Mahina ka talaga. Hindi sumagot si Lydia. Patuloy lamang siyang pumuputol ng kahoy. Ngunit sa isang maling hampas, dumulas ang palakol sa kanyang kamay. Bumagsak ito sa lupa. Napaatras si Lydia. Pasensya na po. Hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang sinipa ni Tiago ang kahoy na naputol niya. Tumilapon ito sa lupa. Wala kang silbing pulubi ka. Napayuko si Lydia. Pasensya na po, Kapitan. Ngunit hindi yun sapat. Bigla siyang hinawakan ni Tiago sa braso. Napangiwi siya sa sakit. Kung hindi ka makapagtrabaho ng maayos, ha? Wala kang karapatang kumain! Napaluha si Lydia. Ngunit hindi siya lumaban. Hindi alam ni Tiago na sa bawat sakit na dinaranas ni Lydia ay parang apoy na lalong nagpapalakas ang galit ng isang nilalang sa dilim. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, nakatayo ang isang lalaki. Tahimik niyang pinanunood ang nangyayari. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa galit. Habang patuloy ang pang-aapi ni Tiago, may isang alaala mula sa kanyang nakaraan na unti-unting bumabalik sa kanya. Pagsapit ng gabi, muling nag-isa si Kapitan Tiago sa kanyang bahay. Malakas ang ulan. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana. Habang umiinom siya ng alak, may isang bagay na nahulog mula sa lumang aparador. Isang maliit na lumang laruan. Isang kahoy na manika. Napakunot ang noo ni Tiago. Dahan-dahan niya itong pinulot. Nang hawakan niya ang laruan, parang may biglang bumalik sa alaala sa kanyang isip. Isang maliit na batang babae na may hawak na manika. Papa? Napapikit si Tiago. Bigla niyang ibinato ang laruan sa sahig. Nabasag ito. Hindi na siya babalik. Hindi na siya babalik! Hindi na! Galit niyang bulong sa kanyang sarili. Wala na siya! Ngunit kahit anong pilit niyang kalimutan, may bahagi sa kanyang puso na hindi pa rin niya malimutan. Sa parehong gabi, may isang anino na muling lumipad sa langit. Sa gilid ng baryo, may isang lalaking lasing na naglalakad pa uwi. Napahinto siya. Parang may narinig siyang kakaibang tunog. Parang pakpak, malakas, mabigat. Napatingala siya.
Tahimik ang paligid. Ngunit sa likod niya, may isang aninong unti-unting lumalapit. Mahahabang kuko, mabibigat na paghinga. Napalingon ang lalaki, ngunit huli na. Isang matinis na sigaw ang muling umalingaw-ngaw sa gabi. Sa baryo, isa na namang buhay ang nawala. Ngunit ang tunay na matinding dagok sa kanilang buhay ay hindi pa nagsisimula. Kinabukasan, habang naglalakad si Lydia pauwi galing sa bahay ni Tiago, bigla siyang nadapa. Halos wala na siyang lakas. Dahil sa mga sugat sa kanyang katawan, biglang may lumapit. Isang matandang babae. Iha, anong nangyari sa'yo? Ngumiti si Lydia. Kahit nahihirapan. Okay lang po ako. Tinulungan siyang tumayo ng matanda habang naglalakad sila. Napansin ng matanda ang mukha ni Lydia. May kakaibang pagkakahawig. Parang may kamukha siya sa baryo. Hindi niya alam kung sino, ngunit may kakaiba talaga. Iba talaga. May mga lihim na matagal lang nakabaon sa nakaraan. At kapag ang mga lihim na yun ay tuluyang lumabas, may mga buhay na magbabago, magpakailanman. Sa gabing yun, tahimik na kumakain si Lydia. At ang kanyang lolo sa kanilang kubo. Napansin ng matanda ang hirap na paghinga ng dalaga. Hindi ka na babalik kay Kapitan Tiago. Nagulat si Lydia. Pero Lo, Hindi ka na babalik. May kakaibang bigat sa boses ng matanda. Hindi na siya sumagot. Tumango na lamang siya. Ngunit ng gabing yun, habang natutulog si Lydia, dahan-dahang lumabas ng kubo ang kanyang lolo. Tumayo sa gitna ng dilim. Unti-unti siyang tumingin sa bahay ni Kapitan Tiago sa malayo. Ang kanyang mga matay kumikislap. Malapit na. Malapit na ang gabi mo, Kapitan Tiago. Mahina niyang bulong. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang takot sa baryo. Ang gabi hindi pa panahon ng paghinga, kundi oras ng pangamba. Isa-isa na namang nawawala ang mga tao na walang makapagsabi kung sino ang susunod. Ngunit habang ang lahat ay natatakot sa aswang, may isang dalaga patuloy na nagdurusa sa kamay ni Kapitan. Umagang-umaga nang kumatok ang isa sa mga tauhan ni Kapitan Tiago sa kubo ni Lydia. Hoy, Lydia! Nagising ang dalaga. Lumabas siya sa kubo habang inaayos ang kanyang damit. ano po yun? Pinatatawag ka ni Kapitan. Kinakabahan si Lydia. Niligon niya ang kanyang lolo na tahimik lamang na nakaupo sa gilid ng kama. Lo, pupunti lang po ako. Hindi sumagot ang matanda, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Kaagad na sumama si Lydia sa tauhan ni Kapitan Tiago. Kahit may pag-aalinlangan ay wala siyang nagawa, kundi sundin ang utos ni Kapitan Tiago dahil natatakot siyang balikan siya nito at madamay pati ang kanyang lolo Densyo. Pagdating ni Lydia sa bahay ni Kapitan, agad siyang sinalubong ng galit sa muka ng Kapitan. Nasaan ka kahaban? Nagulat si Lydia. Kapitan, sinabi ko na po kasi na aalis na. Hindi niya na natapos ang salita nang biglang hinampas ni Tiago ang mesa. May trabaho ka rito. Huwag mo kong hinahamon, Lydia. Alam mo kung paano ko magalit. Opo, pasensya na po. Ngunit hindi nakinig ang Kapitan. Lumapit siya kay Lydia. Akala mo ba, pwede kang umabsent kung kailan mo gusto? Bigla niyang hinawakan ang balikat ng dalaga. Itinulak ito. Napaatras si Lydia. Nadapa sa sahig. Kapitan, masama po kasi ang pakiramdam ko po kahapon. Ngunit lalong nagalit si Tiago. Hindi niya na rin nasabi ang nais niyang sabihin na gusto niya nang umalis
bilang serbidora nito. Mga dahilan na mahirap. Ang sabihin mo, inutil ka, tamad ka, at wala kayong malalamon dahil tatamad-tamad kayo. Bigla niyang hinablot si Lydia sa buhok. Napasinghap ang dalaga sa sakit. Kung ayaw mo magtrabaho, lumayas ka sa baryo ka! Napaluha si Lydia. Parang awan niyo na po, Kapitan. Wala po kaming ibang pupuntahan. Wala akong pakialam! Sa mga sandaling yun, may isang matandang lalaki ang papalapit sa bahay ng kapitan. Sa labas ng bakuran, tahimik na naglalakad ang lolo ni Lydia. Napansin ng mga tao ang paligid sa kanyang seryosong muka. Pagdating niya sa harap ng bakuran, narinig niya ang sigaw ni Lydia mula sa loob. Napahinto siya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang baston at sa loob ng bahay ni Tiago, patuloy na umiiyak si Lydia habang hawak pa rin siya ni Kapitan sa buhok. Magtrabaho ka! Sigaw ni Tiago. Kung hindi, palalayasin kita! Kapitan, parang awan niyo na po. Hindi ko na po kaya. Hirap magsalita si Lydia sa sakit. Sa labas ng bahay, unti-unting nagdidilim ang mukha ng matanda. Ang kanyang mga matay parang nagbabago. May kakaibang kislap. Isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ngunit bago pa siya makapasok sa bakuran, biglang tinulak ni Tiago si Lydia. Lumayas ka sa harapan ko! Lumayas ka! Napatumba ang dalaga sa lupa. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Sa labas, may naghihintay sa kanya. Ang kanyang lolo. Puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Lolo Tenso. Bigla siyang napaiyak. Agad siyang niyakap ng matanda at tahimik niyang hinaplos ang ulo ng dalaga. Hindi ka na babalik dito. Mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makaalis, lumabas si Kapitan Tiago mula sa bahay. Nang makita niya ang matanda, napakunot ang kanyang noo. Anong ginagawa mo nitong gurang ka? Tahimik lang ang matanda. Tinitingnan niya si Tiago. Sa isip-isip nito, nagsalita ang kapwa niya matanda. Pero may kakaibang galit sa kanyang mga mata. Hindi mo na muling sasaktan ang apo ko. Mababa niyang sabi. Nagulat ang mga tao sa paligid. Walang naglalakas loob magsalita nang ganun sa kapitan. Ngunit tumawa si Tiago. Ang apo mo? Lumapit siya sa matanda. Hindi mo kayang pakainin ang apo mo. Huwag mo siyang pagtrabahuhin dito para maging pabigat. Nanginginig na sa galit ang matanda. Ngunit hinawakan ni Lydia ang kanyang braso. Lo, tama na po. Tahimik na lamang silang umalis. Ngunit habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Lydia ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya may mangyayaring masama. Sa gabi yun, muling bumalot ang takot sa baryo, lalo na sa mga residente dahil sa mga aswang. Kinagabihan, tahimik, ngunit sa loob ng kubo ni Lydia, hindi makatulog ang matanda. Napaupo siya sa gilid ng bintana, nakatingin sa bahay ng kapitan. Matagal ko nang pinipigilan ito. Bulong niya. Pero hindi na pwede ngayon. Unti-unti siyang tumayo. Lumabas siya sa kubo. Sa likod niya, natutulog si Lydia. Walang kaalam-alam. Naglakad si Dincio palabas ng kanilang kubo at iniwan si Lydia na mahimbing na natutulog. Nakarating siya sa kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, huminto ang matanda. Ang hangin biglang lumamig. Ang mga dahon ay kumalskus.
Unti-unti niyang itinaas ang kanyang ulo sa langit. Ang buwan ay maliwanag. Ng mga sandali yun, may kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang likod, unti-unting yumuko. Ang kanyang mga daliri ay humahaba. Ang kanyang mga matay nagdidilim. Isang matinis na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Sa ilang segundo lamang, isang malaking anino ang lumipad mula sa kagubatan. Malalakas na pakpak. Mahahaba ang kuko. Isang nilalang na matagal nang nagtatago sa baryo na yun. Samantala, si Kapitan Tiago naman, mahimbing ang pagkatulog. Walang pakialam sa takot ng kanyang nasasakupan. Wala siyang pakialam kung sasalakay ba ang aswang para sa kanya. Wala siyang pakialam sa mga pulubing biktima ng aswang. Ang mahalaga sa kanya ay ligtas siya habang natutulog sa kanyang malambot na kama. Sa kanyang bahay, natutulog si Kapitan Tiago. Tahimik ang gabi. Ngunit biglang kumalabog sa bubong. Ano yun? Muling may narinig siyang tunog, parang pakpak. Napatingala siya sa kesame. Sa labas ng bintana, may isang malaking anino ang tumaan. Napakunot ang kanyang noo. Hindi pa niya alam na ang bangungot ng baryo ay nasa itaas lamang ng kanyang bahay. Walang hiya ka? Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Kapag nahuli kita, papatayin talaga kita. Parang bulang naglaho ang nilalang. Galit na dumungaw si Tiago sa kanyang bintana. Madilim ang buong paligid. Na tila ba parang walang nangyayaring kakaiba. Samantala, kinabukasan, matapos ang kakaibang ingay sa bubong ng bahay ni Kapitan Tiago, nagising ang baryo sa isa na namang balita. May natagpuan na namang bangkay sa likod ng palayan at nagkumpulan na naman ang mga tao. Diyos ko, isa na namang bangkay! Halos wala nang laman ang katawan ng biktima. Ngunit hindi pulubi. Isa itong tanod ng baryo. Naku, hindi na talaga to normal. Wala nang pinipiling biktima ang aswang. Sabi ng isang babae. Pero pansin ko lang, mga pulubing kawatan ang pinapatay ng aswang. Tahimik ang lahat hanggang dumating si Kapitan Tiago. Lumapit uli siya sa bangkay. Nang makita niya ang mukha ng lalaki, napakunot naman ang kanyang noo. Isa yun sa mga lalaking nagtatrabaho sa kanya, kaya nagalit siya. Sino may gawa nito? Sino? Sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Dahil sa totoo lang, wala ring nakaalam. Samantala, sa kubo ni Lydia, nakaupo ang kanyang lolo habang nagkakape ng 3-in-1. Tahimik lamang siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila ba nag-iisip ng malalim. Lumapit si Lydia. Lo, bakit po kaya maraming namamatay dito sa baryo? Hindi agad sumagot ang matanda. May mga kasalanan sa mundong ito na kailangang bayaran, Apo. Hindi maintindihan ni Lydia ang ibig sabihin ng kanyang lolo. Ngunit ramdam nito ang bigat ng kanyang salita. Samantala, sa bahay ng kapitan, isang lumang alaala na naman ang patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Mag-isa si kapitan. Nakatitig siya sa isang lumang kahon sa mesa. Matagal niya itong hindi binuksan. Ngunit ang mga oras na yun ay para bang may nagtutulak sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito, may lumang tela at isang maliit na kwintas ng sanggol. Nanigas siya. Biglang bumalik sa kanyang isip ang isang gabi mula sa nakaraan.
isang sanggol, isang pulubi, at isang sigaw. Ngunit kahit ang pinakamadilim na alaala ay hindi pa rin handang lumabas ng buo dahil pinipilit na Kapitan Tiago na kalimutan ang nakaraan na yun sa kanyang buhay. Kaya palagi niyang nilulunod ang kanyang sarili sa alak at sa galit. Samantala, kinagabihan, muling bumalot ang takot sa mga taga-baryo dahil sa nilalang na pinanghihinalaan nilang aswang na sumasalakay pagkagat ng dilim. Parehong gabi, muling lumipad ang anino sa langit. Malakas ang pakpak, mabibigat na huni. Ang nilalang ay dumapo sa puno sa tabi ng bahay ni Kapitan Tiago. Mula sa itaas ay nakatingin ito sa bahay. Parang naghihintay lamang. Parang pinipili ang tamang oras pero hindi ito sumalakay na nakatingin lamang ito sa matalim na bahay ni Kapitan Tiago. Samantala, nang sumunod na araw, isang hapon, habang naglalakad si Lydia sa plaza nang may lumapit na matandang babae, natatandaan niya ang matandang babaeng yun. Yun ang tumulong sa kanya nung minsang nadapa siya. Teka, Iha. Taga dito ka ba? Opo, bakit po? May kamukha ka kasi. Napakunot ang noo ni Lydia. Sino po? Hindi agad sumagot ang babae. Ngunit sa isip niya, may isang mukha na bumabalik sa kanyang alaala. Sino po ang kamukha ko? Ay, pasensya na, Iha. Matanda na kasi ako. Kaya minsan, hindi ko na maalala ang mga bagay-bagay. Hayaan mo, kapag naalala ko at nakita kitang muli, sasabihin ko kaagad sa'yo. Napatango na lamang si Lydia. Sa isip niya, hindi niya rin naman alam kung paniniwalaan niya kung sakali man ang sasabihin nito. Sa oras na maalala nito ang bagay na nakalimutan daw dito. Sa kabilang banda ng baryo naman, galit na galit si Kapitan Tiago. Hanapin ninyo ang hayop na pumapatay dito sa baryong ito! Utos niya sa kanyang mga tauhan. Kahit halukayin ninyo ang buong kagubatan! Ngunit kahit anong paghahanap nila, walang bakas ng aswang. Dahil ang nilalang na hinahanap nila ay mas malapit kesa sa kanilang iniisip. Samantala, sa gabi, hindi uli makatulog si Lydia. Lumabas siya ng kubo upang kumuha ng tubig. Ngunit habang naglalakad siya sa bakuran, may narinig siyang tunog mula sa kagubatan. Ngunit wala siyang makita. Biglang may aninong dumaan sa buwan na paatras siya. Ngunit maya-maya lamang ay tahimik na muli ang gabi. Hindi alam ni Lydia kung anong klaseng nilalang iyon. Kung natural na ibon lamang ba iyon o gumagala sa gabi. O ang sinasabing aswang ng mga residente ng baryo. Sa loob ng kubo, gising ang kanyang lolo. Alam niyang nakita siya ng dalaga, ngunit hindi pa oras para malaman ito ang katotohanan. Kunti na lang, bulog niya sa kanyang sarili. Matagal lang nagtitiis si Densyo sa kalapastanghanan ni Kapitan Tiago, pati na ang pang-aapi nito sa kanyang apo, na si Lydia. Hindi alam ni Lydia ang kanyang tunay na katauhan. Balak niya sanang ilihim ito sa dalaga, pero hindi niya kayang magbingi-bingihan na lamang. Kailangan niya ng kumilos upang matigil ang kasamaan ng ugali ni Kapitan Tiago. Isang gabi, muli na namang pinapunta si Lydia sa bahay ni Kapitan Tiago. Hindi niya alam kung bakit. Pagdating niya sa bakuran, nakita niyang kapitan na nakatayo sa gitna ng dilim. Lydia, Malamig na sabi nito. Bakit po? Lumapit siya, ngunit napansin niya ang kakaibang tingin ng lalaki. Para bang may iniisip, para bang may hinahanap. tumingin ka sa akin.
Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang muka at tiningnan si Kapitan Tiago. Nang makita ni Tiago ang kanyang muka sa liwanag ng lampara, bigla siyang nanigas. May isang alaala ang sumabog sa kanyang isip. Pero may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Kung bakit noon niya lamang iyon napansin sa tagal niya ng serbidora ang dalaga. Kung hindi pa nabanggit sa kanya ng matandang babae. Pero may parte sa kanya na ayaw niyang tanggapin iyon. Umalis ka na. Bigla niyang nasabi. Nagulat si Lydia. Po? Umalis ka na. Sa takot ay mabilis siyang tumakbo palabas ng bakuran. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may mali. Pagkaalis ni Lydia ay muling bumalik si Kapitan Tiago sa loob ng kanyang bahay. Uminom uli siya ng alak at piniling pakalmahin ang kanyang sarili. Ayaw niyang tanggapin ang nasa kanyang utak. Hindi pwede. Ang kanyang naiisip ay hindi maaari. Nawaglit sa isipan niya ang tungkol sa aswang dahil nalunod siya sa mas malalim na isipin. Ngunit sa gabing yun, hindi na makatatakas pa si Kapitan Tiago sa kanyang nakaraan. Sa gitna ng gabi, biglang kumalabog ang bubong ng kanyang bahay. Napabalikwas siya sa kama. Muling narinig ang malakas na tunog ng pakpak. Biglang bumukas ang bintana. Ang kurtina'y lumipad sa hangin. At sa salas ay may isang malaking nilalang na nakadapo sa bubong. Pula ang mata. Mahaba ang kuko. At isang aswang. Naniga si Tiago. Anong klaseng nilalang ka? Ngunit ang nilalang ay hindi sumagot. Dahan-dahan itong bumaba mula sa bubong. At sa mga sandaling yun, nagbago ang anyo nito. Unti-unting bumalik ang katawan nito sa anyong tao. Isang matandang lalaki. Ang lolo ni Lydia. Naniga si Kapitan Tiago sa harapan ng matandang lalaki. Ang hangin sa loob ng kanyang bahay ay biglang lumamig. Isa kang aswang! Ikaw ang namiminsalan dito sa baryo ko! Oo. Oo, Kapitan. Ako nga. Pero bakit? Bilang ganti ko sa pananakit mo sa aking apo, ang sarili mong dugo at laman. Anong ibig mong sabihin? Si Lydia. Halos pabulong niyang sabi. Nakangiti ang matanda, isang ngiti na hindi masaya, kundi puno ng galit. Oo, Kapitan. Malamig niyang sagot. Ang batang inaapi mo! Ang batang pinahihirapan mo! Kuminto siya sandali. Ang batang iyon! Ang sarili mong anak! Parang tumigil ang mundo ni Tiago. Unti-unti siyang napaatras. Hindi! Imposible! Ngunit sa kanyang isip, biglang bumalik sa kanyang alaala ang mukha ni Lydia, ang mga mata nito, ang hugis ng kanyang ilong, ang paraan ng pagtingin niya, parehong-pareho sa kanyang asawa. Sa mga sandaling yun, bumalik ang alaala ng isang gabing matagal niya ng pilit na kinalilimutan. Maraming taon na ang nakalipas. Malakas ang ulan ng gabing yun. Sa malaking bahay ni Kapitan Tiago, naruroon ang kanyang asawang si Mara. Isang mabait at mapagkalingang babae. May hawak siyang isang 2 taong gulang na bata, si Lydia. Muling nanariwa sa kanyang isipan ang napakagandang ngiti ng kanyang asawa habang karga ang kanilang anak ng mabait na asawang si Mara. Matulungin sa mga tao, lalo na sa mga pulubi na nagmamalimos. Pero sa halip na kabutihan ng isukli ng mga ito, ay pasakit ang kanyang natanggap. Naalala pa niya na isang gabi, bigla na lamang may pumasok sa kanilang bahay na mga kawatan, mga grupo ng pulubi. Sumisigaw siya sa mga ito at tinatanong kung ano ang nais ng mga ito. Umarang si Mara upang sana kausapin ang mga ito at tumigil.
at ibibigin nila kung ano man ang nais namang ito nang biglang dumukot ang isang lalaki ng kutsilyo. Sinaksak nito si Mara sa harapan ni Tiago. Naniga si Tiago. Hindi agad siya nakakilos hanggang sa marinig niya ang pag-iyak ni Lydia. Sinubukan kong habulin ang walang hiyang pulubing pumatay at dumukot sa anak ko. Pero hindi ko sila nahanap. At hindi na rin ako umaasa pang buhay ang aking anak. Lalo na sa kamay ng mga halang ang kaluluwang katulad nila. Nanginig ang kamay ni Tiago. Hindi pwedeng siya yun. Hindi pwede. Napaupo si Tiago sa sahig. Akala ko'y patay na siya. Bulong niya. Tahimik ang matanda. Hindi! Sabi niya. Matapos dukutin ang pulubi ang bata, nakita ko siyang dinala sa kagubatan. Napatingin si Tiago. Kinuha ko siya. Pinalaki ko siya. At itinuri kong apo. Unti-unting nagbago ang anyo ng matanda. Humaba ang kanyang kuko. Nagdilim ang kanyang mga mata. Pero kahit hindi ako ordinaryong tao, Kapitan, Mahinang sabi niya. kahit ako ay isang aswang, minahal ko ang batang yun. Nang makita ni Tiago ang pagbabago ng anyo ng matanda, napaatras siya. Anong gusto mong mangyari? Gusto ko ng hustisya sa lahat ng taong pinahirapan mo si Lydia. Maigpit na ikinuyom ng matanda ang kanyang mga kamay. Magpapayad ka! Huwag! Parang awa mo na. Kung alam ko lang na anak ko si Lydia, hindi ko gagawin yun sa kanya. May kasalanan ka rin naman. Pumapatay ka ng mga pulubi. Lalo na ng mga tauhan ko. Ginawa ko lamang yun sa mga taong katulad mong matapobre, sa mga pulubing kawatan. Dapat lamang yun sa kanila na mabawasan naman ang kasama ng baryong ito. Kaya humanda ka magbayad sa kalupitan mo, Tiago! Ngunit bago pa siya makalapit, biglang bumukas ang pinto. Lolo Tencio! Pumasok si Lydia. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanila si Kapitan Tiago. Tinitigan ni Lydia ang dalawa ng may pagtataka pa rin sa kanyang mga mata. Anong nangyayari dito? Tumingin siya sa kanyang lolo. Lo, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit iba ang anyo mo? Tahimik lamang ang matanda. Lydia! Anak ko! Anak? Anong ibig mong sabihin? Lydia, nagsasabi ako ng totoo. Ako ang tunay mong ama. Maniwala ka sa akin, anak. Ako ang tatay mo. Ako. Nagugulo ang binalingan ni Lydia ng tingin ang kanyang lolo Tencio na noon ay unti-unting nagbabago ang anyo. Humahakbang papalapit sa kanya si Tiago. Umaatras naman si Lydia at muling bumaling kay Tencio. Lo, anong sinasabi niya? Na siyang aking ama? Napabuntong hininga si Tencio bago marahang tumango kay Lydia. Nanlaki ang mga mata ni Lydia. Hindi makapaniwala sa tugon ng kanyang lolo. Totoo ang sinasabi niya, Apo. Siya ang tunay mong ama. Paano pong nangyari yun? Lo, hindi ko maintindihan. Anak, maliit ka pa lamang nang dukutin ka ng mga pulubing kawatan. Pinatay nila ang iyong inang si Mara. At pagkatapos ay tinangay ka nila. Sinubukan kitang hanapin, ngunit nabigo ako.
At sa loob ng maraming taon ay inisip ko na lamang na makapatay ka na. Natagpuan kita sa kagubatan noon, Apo. Umiiyak na nag-iisa. Kaya nagdesisyon akong kunin ka at palakihin sa piling ko. Inalagaan at itinuring kong dugot laman. Noong una, hindi ko alam na anak ka ni Kapitan Tiago. Hanggang nakausap ko ang matandang hilot na nagpaanak sa iyong ina. Sinabi niya sa akin na maaaring ikaw ang anak ni Kapitan Tiago na nawawala. Sasabihin ko na sana sa iyo ang katotohanan, pero nilamon ako ng galit ko kung paano kanya pasakitan sa araw-araw. Patawarin mo ko, anak. Kaya ko lamang nagawa ang mga nagawa ko dahil galit ako sa mga pulubing yun na pumatay sa iyong ina at tumukod sa iyo. Kaya ang naging tingin ko sa mga pulubing para-paraho, magkakamukha, at iniisip ko na lahat sila'y masasama. Pero si isang pulubi, doon ako lumaki. At ipinagmamalaki ko na sa kanya ako lumaki. Pinalaki niya ako ng tama at hindi marunong mangmata ng kapwa. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko sinasadya ang lahat ng mga nagawa ko. Mga pagkakamali ko sa iyo. Sa wakas, nalaman niya ang lahat ng katotohanan. Lahat-lahat ng gabing dinukot siya. Ang pagkakapatay sa kanyang ina at ang tunay niyang ama, si Kapitan Tiago. Napaiyak si Lydia. Lumapit ang matandang aswang, ang kanyang lolo Densyo. Hatapusin ko na ito! Hindi! Nagulat ang dalawa. Lo! Huwag po! Bakit, Lydia? Tanong ng matanda. Dahil kahit papano, siya pa rin po ang ama ko. Tahimik ang matandang si Densyo na tila ba nag-iisip. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umatras. Kung yan ang gusto mo, Apo, ikaw ang masusunod. Salamat po, Lolo Densyo. Anak, ibig bang sabihin nito'y pinatatawad mo na ako sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo? Hindi po ganun kadaling maghilom ang sugat ng mga ginawa niyo sa akin. Hanggang ngayon, narito pa rin ang lahat ng latay ng pananakit niyo sa akin, Kapitan Tiago. Nakikita ko nga ang mga latay. Napayuko si Kapitan Tiago. Alam niyang sobrang sakit ang mga ginawa niya sa dalaga. Hindi lang sa pisikal, kundi pati sa emosyonal. Alam niyang hindi magiging madali sa kanila mag-ama ang lahat. May hirapan siyang paamuhin ang anak. Handa ako maghintay, anak. Ihintayin ko ang araw na mapatatawad mo ko. Hindi kita pipiliting tanggapin ako kaagad bilang iyong ama. Salamat. Lolo Densyo, tayo na po. Umuwi na po tayo. Umuwi na sina Lydia kasama ang kanyang lolong si Densyo sa kanilang kubo sa dulo ng baryo. Nalaman niya na ang kanyang lolong si Densyo din ang pumatay sa mga pulubing kawatan sa kanilang baryo. Alam ni Lydia na hindi isang ordinaryong nilalang kanyang lolo, isa itong aswang. Pero kahit na ganun pa man, hindi nagbago ang pagtingin niya rito. Ito pa rin ang mapagmahal na lolo niya na nagpalaki at nag-aruga sa kanya. Mahal na mahal siya nito at naiintindihan niya kung bakit muntik na nitong mapatay ang kapitan dahil sa pagnanais nitong
maipagiganti siya. Alam niyang hindi iyon tama, pero lahat naman ng nilalang kapag naagarbyado ang kanilang mahal sa buhay ay pumapangis. Lumipas ang ilang buwan. Nagbago ang baryo. Si Kapitan Tiago'y hindi na matapobre. Tinulungan niya ang kanyang mga nasasakupang mahihirap, lalo na ang mga pulubi. At sa wakas, naiintindihan niya ang sakit at galit. Ang halaga ng pamilya. Si Lydia ay nanatili sa baryo at kahit hindi niya agad napatawad ang kanyang amay, unti-unti nilang inayos ang kanilang relasyon at sa dulo ng baryo, nakatira pa rin ang kanyang lolo, ang aswang na nagligtas sa kanya, ang aswang na nagmahal sa kanya. Sa mundong ito, hindi lahat ng halimaw ay tunay na masama, hindi lahat ng tao ay tunay na mabuti. Ngunit kapag ang puso ay natutong magmahal at magpatawad, kahit ang pinakamadilim na gabi magkakaroon din ng liwanag. Lagi pong tatandaan, sa pag-ibig, maraming kasalanan ang napapawi. Ngunit maraming kaguluhan pa ang kasasapitan ng isang pusong may kapupuotan.